Magandang umaga mga kapatid. Kamusta? Tayo po ay dadako ngayon sa ating musika at devotion. Because it's Wednesday. Smile! Kapatid, di ba Christian ka? Bakit nagagalit ka? Di ba Christian ka? Bakit ka nagkakamali? Sabi nga ni Pastor May sa TikTok, our flesh may sometimes fail, but our God will never fail us. Mga kapatid, our life as a Christian is not like a bed of roses. Hindi po tayo nakahiga sa kama ng mga rosas na bulaklak. Sabi nga ng ibang tao, di ba Christian ka? Bakit nagagalit ka? Di ba? Christian ka? Bakit na-offend ka? Di ba? Christian ka? Bakit ganyan ka? Di ba? Christian ka? Bakit ka nagkakamali? Mga kapatid, being a Christian is both a privilege and a challenge. Totoo po yan. Isang pribilehiyo at pagsubok. Privilege because God can use you, can use us mightily to spread God's word through modeling the character of Christ which is in you. Privilege because you can become God's representation here on earth. Totoo po yan, isa pong pribilehiyo ang maging Kristiyano dahil nagagamit niya tayo para ikalat ang kanyang banal na salita. At being a Christian, isang character na nagpapakita na nasa atin po ang Kristo. Remember mga kapatid, tayo po ay manlalakbay dito sa mundo. We are in a journey. So tayo po ay mga modelo. But on the other side mga kapatid, it can also be a great challenge. Napakalaking pagsubok. Because people will brand Christians as perfect. Perfect daw tayo, oh. Ganun. Sabi ng iba, kapag Christian ka, dapat tahimik ka lang. Dapat malumanay ka magsalita. Dapat hindi ka na-offend. Na dapat perfect ka talaga. Ganon. Mga kapatid, people will put so much expectations on you. Totoo po yan. Pag Christian ka, ang taas ng tingin nila sa'yo, ang taas ng expectation sa'yo, kailangan you're holy. Mga kapatid, Christians get offended also, but by God's grace, we choose to forgive. Totoo po yan mga kapatid. Tayong mga Kristiyano, na-offend din po tayo at na-hurt. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakakapagpatawad tayo. Pinapatawad natin yung mga tao na nakasakit sa atin. Christians get angry too, but by God's grace, we choose to control our emotions. Totoo po yan. Ang mga Kristiyano tulad po natin mga kapatid, nagagalit din kaya tayo. Pero sa biyaya ng Diyos, nakokontrol po natin ang ating galit. Nakokontrol po natin ang emotions. Remember Galatians 5:22? Yung fruits of the Holy Spirit? Mga kapatid, Christians get tired also. But by God's grace, we choose to find strength in Him. Napapagod din po tayo mga kapatid. Napapagod din po tayo. Pero sa biyaya ng Diyos, nakakakuha tayo ng lakas sa ating Panginoon Jesus. Remember, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which gave us strength. Mga kapatid, Galatians 2:20, ano po sabi ron? I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, our flesh may sometimes fail, but our God will never fail us. Ang ating mga katawan, mga kapatid, ating lupang katawan, minsan napanghihinaan po tayo. Minsan nagfe-fail po tayo. But don't worry, nasa atin po ang Diyos. He will never fail us. Dahil
mga kapatid, remember, hashtag mahal ka ng Diyos. Kaya to my fellow Christians dyan na nakikinig, ka-Christians dyan, don't be discouraged about what people will say to you. Totoo po yan. Huwag po tayong madi-discourage sa mga sasabihin ng tao sa atin. Hayaan nyo lang po sila. Ipagdasal lang po natin sila. Ipanalangin. Just continue to fight a good fight of faith. Tuloy lang po. G lang. Go. And when you fail, just rise up and continue to work out God's promises in your life. Tuloy lang. Huwag po tayong manghihinawa. Sabi nga po ng mga millennials saka Gen Z, G lang. So G lang po tayo mga kapatid. Go, go, go. Focus on God's plan and not on your failures. Hayaan mong manguna si Lord sa atin at gagabayan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Naway may natutunan ikaw kapatid sa devotion na ito. At enjoy listening the music na kaloob ng Diyos sa atin. Pagpalain ka kapatid sa ating musika at devotion na ito.